Hello, good evening. Mga kapatid na nakikinig ngayon. So, I am here because the Holy Spirit is impressing my heart to share my devotion kanina. And it's about Amos chapters 1 to 5. So, yung Book of Amos, tungkol yan sa um, yung tinawag ni Lord yung Israel to repent because malapit na nga yung judgment. Yung mga neighboring nations kasi nga Damascus, Gaza, ano yung binanggit na yun, etc. ganyan. So lahat kasi yun mga countries na yun, they are all really wicked and they have turned their backs on the Lord. So, yung Amos 1 to 4, yun nga yun, the nations continues to perform religious ceremonies and offer sacrifices and they are idolatrous people. Talagang pag binabasa ko nga to, bumibigat yung heart ko kasi parang makikita mo yung sobrang talaga sila. They kung paano nila talaga i-blaspheme, i-disobey, i-disregard, lahat na dishonor at sobrang sinasaktan nila si Lord paulit-ulit dahil sa mga kasalanan nila. Alam mo yun, pero napaka-gracious and compassionate, merciful ni God. Kasi lagi sila binibigyan ng chance to really repent and to come back to Him, 'di ba? Ayun. Ayun, even though their hearts are far from Him, 'di ba? Binibigyan pa rin niya ng chance to repent. So they oppress the poor, nag-accept ng bribes and deny justice to those in need. At sinasabi ni Lord na dito yon sa ito yung nag-impact sa akin yung na to, specific na verse. Amos chapter 5 verses 14 to 15. Do what is good and run from evil so that you may live. Yan. Verse 15, hate evil and love what is good. Turn your courts into true halls of justice. Perhaps even yet the Lord God of heaven's armies will have mercy on the remnant of this people. Kasi yan nga, lahat mula yan sa unang book pa lang, ayan o, God's judgment on Israel's neighbors. Ayan, Damascus, Gaza, Tyre, Edom, Ammon, grabe no. Parang na-realize ko ang sakit-sakit sa Panginoon kasi yung taong di ba Israel chosen people niya? Pero ganito ang nangyari kasi nag-start yan nung di ba alam naman natin yung story how the Lord have redeemed them, rescued them, di ba doon pa lang sa Egyptians. Then doon pa lang makikita natin yung pagse-save ni God sa kanila. And eventually, dahil nga kumbaga it really runs in the generations to generations. Some of them, mga kings na yan hindi naging faithful, yung iba nag-obey, yung iba hindi. Parang ayan yung consequences hanggang sa pero majority kasi ng mga people na to is talagang stubborn and stubborn sila and talagang tawag nito, hard-headed, mas tigas ang ulo, kaya halos karamihan na destroy talaga ni God yung mga descendants, di ba sinabi rin niya yung kay David, yung afternoon, yung mga anak-anakan niya, kasi yung actually consequences din ng mga sin din nila David, di ba nila Solomon. So, ayan yun. Parang mga sobrang naging wicked. Walang Diyos na kinikilala. So, ayan nga. To cut the long story short, ayan, Israel's failure to learn. Yung chapter 5, it's a call to repentance. Ayan. Tapos, ito ang maganda. Sabi niya, that day will bring darkness. In that day, you will be like a man who runs from a lion only to meet a bear. Escaping from the bear, he leans his hand against a wall in his house and he's bitten by a snake. Yes, the day of the Lord will be dark and hopeless without a ray of joy or hope. I hate all your show and pretense, the hypocrisy of your religious festivals and solemn assemblies. I will not accept your burnt offerings and grain offerings. I won't even notice all your choice or peace offerings. Away with your noisy hymns of praise. I will not listen to the music of your harps. Instead, I want to see a mighty flood of justice, an endless river of righteousness. Was it to me, you were bringing sacrifice offerings during the 40 years in the wilderness? Ayan no, naalala nga ni Lord. Kasi parang, dito na bumuhos yung galit ng Diyos. Kasi nga, sa dami-dami ng kabutihan at katapatang ginawa niya, ito pa yung sinukli nila. After magpakita ng miracle si Lord, paano sila ni-rescue dun pa lang sa Egypt, 'di ba? Yung Exodus,
ganun pa yung ginawa nila. They still serve pagan gods. Yan. Nakikita natin, may hangganan talaga. Ang Lord mapagpatawad. Pero ang Lord kasi, pag nakita naman niya kasi yung heart nung mga tao na to, that they will really, they really repent genuinely. And they will really turn back from their wicked ways. Papatawarin naman sila ni God eh. Kaya lang nakita ni Lord talagang stubborn. Alam mo yung parang kunwari lang sila, sa umpisa lang sila, pero in the end, babalik at babalik sila sa dati nilang ginagawa. Ayun nga, sinasabi ni Lord, baliwala yung mga sacrifices nila kung yung hearts nila are far from Him. Para bang akala nila sa pamamagitan nun, mapagtatakpan nila yung mga kasamaang ginagawa nila. Pero ang kinitingnan ni God is yung, kaya sabi niya, para sa kanya karumal-dumal sa paningin ng Lord yung mga sacrifice na yun. Parang maruming lang yun, they are all filthy rags, yung mga good works nila, yung mga offerings nila, kasi lahat yan is alam ng Lord, pretense lang nila. Di nga daw niya tatanggapin eh. Sabi, ayoko marinig yung mga praises nyo kasi alam niyang plastic ba? Alam niyang hypocrisy lang lahat. So yun sinabi nga ng Diyos sa Amos 5, seek me and live. Alam, napaka ni Lord, napaka gracious, merciful, compassionate, at umiiral talaga yung pagmamahal niya. Ang makikita mo yung awa niya sa mga taong ito na hindi pa siya kilala. Na lagi siyang nag-o-offer, nag-i-invite to come back to Him. Ganun ka gracious si Lord. Actually, parang ma-apply mo ngayon kasi 'di ba, alam naman natin what happens in the world, 'di ba? This world is getting corrupt, more corrupt than ever. Nagiging chaotic na literally. Kasi nga yung nangyayari ngayon sa ating government, nangyayari ngayon na talamak ang corruption sa ating bansa dito sa Pilipinas, and hindi lang sa Pinas, sa ibang bansa rin marami ring corruption nangyayari dahil mga tao nasisilaw sa sa pera, sa power, 'di ba, sa na yung binibigay sa privilege na binibigay sa kanila, inaabuso nila. So yun nga, parang binibigyan rin sila ng Lord kasi hanggang ngayon bakit wala pang punishment, pero meron yan. Kumbaga, bago dumating yung sukdulang judgment and punishment that awaits them, naisip ko, binibigyan sila ng Lord ng chance to really repent at ma-realize nila yung mga ginagawa nilang kasamaan, di ba? So yun nga, sabi nga ng Lord, do what is good and run from evil so that you may live. Ang prayer ko is itong mga politikong ito, yung ating yung mga, lalo na tag-ulan, maaalala na naman ng tao yung flood control, di ba? So, imbis na, syempre, nakakagalit pag naisip natin kasi nagdurusa yung mga mamamayang Pilipino dahil sa kagagawa nila, at sila naman nagpakasarap lang sila doon sa perang iyon na dapat ay para doon sa mga ghost projects na yun, diba? So, binibigyan sila ni Lord siguro ng chance pa rin. Sana nga, pag-pray natin, sana may magbahagi ng gospel sa kanila, or one day mangusap na lang yung in their conscience, bumulong si Lord sa kanila, huy, magsisi na kayo kasi malapit na akong bumalik. Ito na yung consequences ng mga ginagawa nyo. Ang dami na yung mga natural disasters na nangyayari ngayon, 'di ba? Hindi lang yung corruption na yan eh. Sobrang affected na lahat, 'di ba? Yung violence lang sa nangyayari ngayon sa mga kabataan pa involved, 'di ba, sa mga schools lately, mga students. So ayun nga, parang inimpress lang ng Lord na ito, i-share ko tong kasi sobrang applicable itong itong verse na to ngayon sa ating lahat, na talagang we should really seek God sa buhay natin kasi napaka-importante ng may relationship kay Lord. Part 2, ayan. So, continuation, naputol po kasi kanina. So, yun nga, ang moral lesson nitong Amos 5, tinuturo sa atin, seek God, repent, and live life that is glorifying sa Panginoon. Now is the time to come back to the Lord and to really change our ways, to repent sa mga ginagawa nating mga hindi nakakalugod sa Panginoon. So, God desires a relationship with Him, not just religious activities. Totoo yun. Hindi naman, baliwala ang good works, good morals, or religion, kasi ang tanging makakapagligtas lang sa atin ay ang relationship natin kay Lord through yung faith natin sa Kanya. Genuine worship is reflected in how we treat others. Yes, especially the poor, 'di ba? And vulnerable. So, yun nga.
And to add to this, yung worship is daily yan eh. Actually, ang worship hindi lang yung kumakanta tayo, maawit tayo kay Lord. Lahat ng ginagawa natin, how we live our lives, it is an act of worship na. How we manage our time, kung ano mga ginagawa natin sa buhay natin, kung paano natin yan, ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw, does it glorify God, di ba? Nagiging blessing ba tayo sa mga tao sa paligid natin, ganyan? Are we reflecting the heart of God to them? Are we being loving, caring, compassionate, then ganun? So God calls His people to repent while there is still time. Justice, integrity, and righteousness should be evident in the lives of those who follow Him. So hindi lang pwedeng hindi lang verbal, hindi lang kumbaga walk the talk, lalo na sa mga fellow Christians ko diyan. Ang buhay natin, it's an open book eh. Ang buhay natin, yan lang yung parang the only living Bible that people will read, lalo na yung mga hindi pa nakakilala kay Lord. So, kahit di sila magbasa ng Bible, parang nagbasa ta rin sila pag nakikita nila yung life mo is talagang sinasabuhay mo, yung mga natututunan mo sa Biblia, 'di ba? Ina-apply mo ba? So, parang yun na yun. Makikita nila na, tunay nga ang Diyos. Buhay nga ang Diyos sa Kanya kasi nakikita sa'yo kung paano mo sinasabuhay yung salita niya at pinapamuhay mo yun. Pareho lang, no? Sinasabuhay, pinapamuhay. Meaning na makikita sa'yo si Jesus. Di ba kawangis na si Jesus we are created in the image of God. So, kailangan makita din sa atin yung image ni Lord, yung reflection, ma-reflect natin siya. God's mercy is available to those who sincerely seek Him, but ignoring His warnings leads to judgment. Yes, totoo yan. May consequences lahat ng ating ginagawa. So, kung feeling natin yung mga gumagawa ng kasamaan, parang walang nangyayari. But for sure, meron yan. Meron niyang karampatang judgment, punishment that awaits them. But of course, let's not pray for them to get Syempre yung punishment, God is a God of justice. Ay bibigay niya kasi hindi niya palalampasin yung mga ginagawa nating kasalanan. He will forgive, but the consequences of what we have done wrong, meron yan. Iaalaw niyang pagdaanan yan kasi He's a God of justice eh. Magpapatawad siya pero He will justice needs to be served. Kailangan kumbaga pag gumawa ka ng mali, mayroon punishment or may discipline. May reflection questions dito. Yun nga, are we only going through religious routines or are we truly seeking God? Does our actions reflect justice, honesty, and compassion? Is our worship matched by a life that honors God every day? So, yan talaga. Ito nga yung pinaka-ultimate purpose kung bakit ko shinare to. Kasi nga sa mundo natin, kasi tayo yung magsisilbing light sa magulong mundo na to, sa madilim na mundong ito. So, are we shining the light for Jesus? Diba? Tayo yung salt and light. Kailangan din talaga gaano man kagulo yung mundo na to, when we are really anchored sa Panginoon, meron tayong kumbaga makikita natin, share natin yung hope na yun sa kanila. 'Di ba? Kahit gaano man ka-dark, gaano man kagulo ang mundong ito, there is always hope because we have a living hope which is si God, si Jesus. So, sana wag na tayong dumagdag dun sa sa mga kaguluhan ng to. So, let's also pray for them kasi ang magagawa lang naman din natin ay ipanalangin sila. So, let's pray for them na bago pa dumating si Lord ay mabigyan karon sila ng chance to really repent, to change, to have a change of heart and makakilala sa Panginoon and itama yung mga pagkakamali. Ayun. So, ang sarap lang kung mga namumuno sa Pilipinas ay mga maka-Diyos, no? At may pagmamahal at takot sa Diyos. So, papanalangin natin yung mga next time na bibigyan tayo ng chance na bumoto ulit, please maging wise na tayo this time. Kasi nakita naman natin, no? Nakita natin yung consequences ng hindi tayo bumoto wisely.
kailangan talaga ipanalangin natin yung mga iboboto natin na ditong yung mga i-elect na leaders na yan sa bansa natin, talagang meron sanang takot at pagmamahal sa Diyos. Kasi kung wala silang ganun, wala silang pagmamahal sa bansa. Wala silang malasakit ng totoo sa kapwa. Kasi sarili lang nilang benefit ang isipin nila. So, kumbaga lesson learned na sa atin ito. Magkakaroon pa yan ng chance, mare-restore pa yan, basta lagi lang natin unahin si Lord at ipanalangin natin ang ultimate key lang dyan is lagi mo ipanalangin lahat yung country natin, yung mga namumuno sa atin, lahat pag-pray na lang natin sila. So ayun, true worship is not just what happens in our lives, it is a life that seeks God, demonstrate justice, righteousness, and love for others every day. So I pray that this message has also blessed you and marami po kayong na-encourage po kayo sa shinare kong devotion. So, thank you. God bless.